Hi guys, maghiwalay nga tayo dito ng pork loin at belly at gagawa rin ako ng order dito na request ng customer natin na by ribs lang. Yung gusto niya rito kaya medyo makakapal yung gagawin nating slice dito. Mamaya sa liempo pag napaghiwalay natin tong pork loin natin at belly natin. Wala rin practice kaya ito medyo sablay-sablay na rin talaga. Mas magaling na rin talaga sa akin mag-slice si Rico. Nagahasa na rin ng mga knife para napag-aandaan niya yung mga pambabash nyo. Pero sabi nga ng mga followers natin, ayaw na nilang panoorin si Rico. Nakaka-boring na raw panoorin kasi masyado na seryoso. Dahil gumagaling na nga raw maghiwa si Rico, no? Kaya madalas sabihin ng iba, no? Lalo na yung mga nakakapanood sa atin na mas magaling na nga doon sa si Rico. Para sa akin, proud na proud ako doon, syempre. Bilang isang mentor, kailangan talaga yung mga tinuturuan natin gumaling. Isang magandang senyales yan para sa akin na yung mga tinuturuan natin na dating walang kamuang-muang sa ganitong larangan, natututo talaga sa ginagawa natin pagtuturo. Kahit maraming sablay nung una, kahit puro durug-durug, kahit mali-mali slice, butas-butas, pero pag tagal-tagal talaga, practice lang ng practice, motivate lang natin ng i-motivate yung mga tinuturuan natin, talagang matututo at matututo yan. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa natin pagtuturo sa mga kasama natin dito, lalo na sa mga baguhan, talagang nakakatulong. Nakakatulong talaga ng malaki, no? Lalo na yung mga nagsisimulang butcher pa lang na gusto talaga makapag-apply abroad dahil hindi lang naman meat cutting yung tinuturo natin dito at yung magagandang slice yung pinag-aaralan natin dito, guys. So, yung magagandang slice kasi, pinapractice talaga namin yan para sa mga customer na request sa amin. Tulad nga nitong ini-slice ko, ang kakapal niyan kung mapapansin nyo, dahil by ribs nga lang din yung order sa atin ng customer dito, guys. Bali 5 kilo nga pala dyan yung order ng customer natin at syempre yung matitira dyan ayan na din yung pang-display natin. Kaya ihiwain ko na lahat yung belly natin ng liempo slice. Kaya madalas nyo talaga napapanood sa amin dito, nag-i-slice kami ng liempo, no? Kasi minamaster din talaga namin kung paano mag-slice ng iba't ibang klase ng slice ng liempo dahil hindi naman pare-parehas yung gusto ng mga customer natin. Pero kung pan-display lang din yung labanan, talagang half inch talaga yung pinaka-the best na slice na pwede natin gawin lalo na pag pantinda. Kaya sa mga magsisimula pa lang sa negosyo, ayun yung may advice ko sa inyo pag mag-slice kayo ng liempo na pang-display, half inch yung gawin nyo, guys. Base na rin kasi sa experience ko, yun na talaga yung pinakamabilis mabili lalo na dito sa tindahan namin. At lalo na yung nasa supermarket pa ako, no? Hindi kami nag-i-slice ng liempo na sobrang nipis talaga, guys. Yung mga slice kasi na sobrang ninipis, talagang customer request yun, guys. Tulad nga na itong ini-slice ko na makakapal talaga, no? 5 kilo yung order dyan, pero papipiliin pa natin dyan si customer na makakapal na gusto niya. At yung matitira nga dyan na yun yung magiging display natin. At ngayon nga, kung gusto nyo i-request yung bacon slice ni Rico, pwede naman yan. Pero nakadepende pa rin sa kanya yan kung gagawin niya talaga yun, yung request nyo, guys. Syempre, magaling na talaga mag-slice tong batan to, pero tingnan natin. Kaya minsan matatawa ka na lang talaga sa mga comment, no? Talagang ayaw na nila panoorin pagka magaling yung pagkaka-slice or maganda yung pagkaka-slice ni Rico, no? Mas inabangan pa talaga yung mga butas-butas tsaka yung mga bacon slice ni Rico, Pero by the way, syempre, ginagalingan na natin para sa mga customer natin dahil may mga customer na rin talaga nagre-reklamo kapag nakakabili sila ng butas-butas tsaka mga bacon slice. Kaya mas lalo pa natin gagalingan sa mga susunod.